Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 781. Mayroon kang ilang mga guts, Fane, binugbog ang batang master ng pamilyang Drake. Ganyan. Sa palagay ko dapat ka lang makalabas sa pamilyang Taylor. Itigil ang pag-drug. Kasama mo kami. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay nagagalit. Tama iyon. Iyon ang batang Master Drake na pinag-uusapan natin, Fane. Sigurado. Nasaktan mo ang ilang batang master ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Bago, ngunit nais naming mapanatili ang reputasyon ng aming pamilya kasama ka ay mabuti. Manlalaban at magkaibigan ka sa Diyosa ng digmaan. Hindi namin nais. Sanhi ka ng problema hanggat hindi mo na overstep ang iyong mga hangganan. Pero ikaw, kinuha ito para sa ipinagkaloob. Ngayon ikaw ay sobrang gusto, matapang nasaktan si Young Master Drake. Ang isa pang miyembro ng pamilya ay galit din. Natatakot siya na ang lahat ng mga ito ay may drag sa bagay na ito dahil sa aksyon ni Fane. Nagbigay si Fiona ng isang awkward na ngiti habang siya ay humakbang pasulong. Huwag kang mag-alala, Lolo Taylor. Walang mangyayari, sabi niya sa matandang lalaki na si Taylor. Fane. Nagkaroon ng isang magandang dahilan para matalo ang batang Master Drake. Hindi lamang ito dahil sa pinutok siya ng batang Master at si Selena. Ang taong iyon ay nais na samantalahin ang aming Selena, at Fane ay ganap na matingkad kapag alam niya ang tungkol dito. Iyon. Bakit niya binugbog ang lalaking iyon? Dito, binugbog ni Fiona ang kanyang dibdib. Ngunit huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi namin dadalhin ang pamilyang Taylor, ipinangako niya. Hindi lamang pinapatay ni Drake family ang mga inosente, di ba? Ang pinakagagawin nila, patayin ang aming pamilya. Hey, alam mo talaga kung paano makipag-usap, Fiona. Theodore. Shackled. Hindi ka rin bahagi ng pamilyang Drake. Paano mo malalaman na ang pamilyang Drake ay hindi mawawala laban sa amin sa isang angkop na galit? Sa katotohanan, hindi rin sigurado si Fiona sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, hindi niya magawa. Sumuko. Ito ay simple. Marami na silang gagawa ng problema ng mas maaga kung sila ay nais na gawin ito. Pinalo ni Fane ang lalaking iyon kahapon ng umaga, at noon na ngayong araw. Ngunit hindi ko nakikita ang mga tao ng pamilyang Drake. Kaya siguradong hindi sila darating. Pagkatapos ng lahat, may mabuti si Fane. Pakikipag-ugnay kay Miss Tanya. Walang paraan. Agad na nakipag-ugnay si Ivan. Siya ang batang master ng pamilyang Drake. Marami silang kabutihan. Mga mandirigma, paano nila hahayaan na ang slide na ito? Iniisip ko talaga na ang pinakamagandang bagay gawin ngayon ay isuko ang Fane sa pamilyang Drake. Gawin siyang kowtow at aminin ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Hey, bakit ako ang dapat bang humingi ng kowtow at humingi ng kapatawaran kung siya ang sumubok na hawakan? Asawa ko, banibiro mo ba ako, Ivan Taylor? Sa palagay mo may gagawin ako? Ganyan. Fane chuckled. Ang kanyang expression nonchalant. Pinakamabuti kung hindi sila. Halika. Kung gagawin nila, papatayin ko ang bawat isa na humakbang. Sinabi mo. Ito mismo. Ang matandang lalaki na si Taylor ay tumingin ng diretso kay Fane. Dahil ikaw ang isa na naging sanhi ng gulo na ito, inaasahan kong makaya mo ang pagkakamali sa iyong sarili kapag dumating ang pamilyang Drake. Huwag ay drag ang Taylor. Pamilya dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako. Ipinangako ni Fane. Hindi ka. Lolo, kinaladkad na niya kami. Ang pamilyang Drake ay hindi nakikipagtulungan sa amin. Ang Southern Hill Real Estate ay isang malaking proyekto. At ayaw na nilang makipagtulungan. Hindi kami kumita nito. Oras sa halip ay gumawa kami ng malaking pagkalugi. Galit na galit si Ivan. Binaril niya ang A. Glare sa Fane. Mapahamak ka. Naisip mo ba na hindi mo kami kinaladkad? Sa pamamagitan ng dumi. Huwag kailanman. Naranasan namin ang malaking pagkalugi, ngunit bata. Si Master Drake ay hindi iginagalang si Selena sa pamamagitan ng pagsisikap na hawakan siya. Karapat-dapat siya upang mabugbog. Ang matandang lalaki na si Taylor ay nagbubuntong hininga. Nawala lang kami ng 10 bilyon. Ganito lang. Napakalaking suntok sa pamilyang Taylor, ngunit hindi kami magutom. Kamatayan, aniya. Ipinagdarasal ko lang na ang pamilyang Drake ay hindi hahanapin sa amin, dahil sa pagsasaalang-alang ng pagkakaibigan na mayroon sila kay Fane. Tama sa ito. Sandali, isang bodyguard ng pamilyang Taylor ay sumugod.
Master, kami ay lamang. Nakuha ang balita. Huminga siya ng excited. Ang batang Master Drake ay nagduso lamang. Mga menor de edad na pinsala. Walang anumang mga komplikasyon. Panipi. Kabanata 782. Matapos malaman na pinalo ni Fane ang batang master na si Drake, ang unang bagay. Ang pamilyang Taylor ay natural na ang magpadala ng kanilang mga bodyguard upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang matandang master na si Taylor ay bumagsak ng isang malaking buntong hininga sa kaluwagan. Natutunan na ang batang Master Drake ay nakaranas lamang ng isang menor de edad na pinsala. Dahil ang sugat ay hindi seryoso, marahil ay hindi magagalit si Master Drake. Sila at gumawa ng isang malaking pag-aalsa sa labas nito. Karamihan, makakahanap siya ng isang hitman upang madulos ang lalamunan ni Fane. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay hindi kasangkot. Salamat sa Diyos, ito lamang. Menor de edad na pinsala. Salamat sa Diyos. Ang Old Master Taylor ay bumagsak papunta sa armchair. Makikita ng lahat na ang malaking bato sa kanyang puso ay nakataas. Selena. At ang mga palitan ni Fane at mga pahiwatig ng pagkadismaya ay malinaw na ipinapakita sa kanilang mga titig. Ang sipa mula sa Fane kahapon ay hindi mahina. Ang sipa niya. Napakalakas na ang batang Master Drake ay pumasa sa susunod na segundo. Ito. Imposible para sa kanyang pinsala na maging banayad at malamang siya ay magiging impotent mula sa sipa na iyon. Gayunpaman, sina Fane at Selena ay walang tanga, ito ay malinaw na isang magandang puting kasinungalingan na kumalat ang pamilyang Drake. Dahil sila ay sumasakop sa katotohanan, nangangahulugan ito na si Master Drake ay isang makatuwirang tao. O hindi bababasa siya ay matalino na hindi siya dapat gumawa ng isang hoha mula rito. Ngunit, si Lolo, kahit na ang batang Master Drake ay banayad lamang na nasugatan, ang timog. Ang proyekto ng Hill Real Estate ngayon ay nasa kanal. Ang pamilyang Drake ay hindi payagan kaming magpatuloy sa proyekto. Sino ang gagawa ng pagkalugi? Si Ivan ay maaaring makaramdam ng hilaw na galit na kumukulo sa kanyang dugo na alam ang Fane na iyon ay ang salarin para sa malaking pagkawala. Hindi niya hayaang ito ang B***** na ito. Hook, nais niyang makahanap ng isang paraan upang palayasin siya sa pamilyang Taylor. Magbabayad ako para sa pagkawala. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, sumulong si Fane at ipinahayag ng malakas, hindi ba ito 10 bilyon o higit pa? Magbabayad ako. Huwag maging nakakatawa. Naisip mo ba ito? Anong pera ang gagamitin mo? Magbayad. Ang 10 bilyong nanalo ka mula sa iyong Master Turner. Huwag kalimutan. Nangako kang hahawak ng isang pagdiriwang na iling sa buong gitnang lalawigan. Para sa iyong pinakamamahal na asawa. Agad na naiilawan ang mukha ni Ivan sa mga salita ni Fane. Mula pa. Ang B*** na ito ay nais na magpanggap na ilang tycoon at inaalok na gumawa ng ang mga pagkalugi, bakit hindi? Fane, anong bagay na walang kaparerekan ang iyong pinipilit? Parehong walang trabaho si Selena ngayon. Paano mo kayang gawin ang ganyan? Responsibilidad. Si Fiona ay halos may atake sa puso at ang kanyang mga mata ay gumulong sa bumalik ng utak niya nang marinig niya ang sinabi ni Fane. Agad na siya hinaila pabalik si Fane sa kanyang tagiliran habang siya ay nag-reprimand. Sa katunayan, dapat siya may pananagutan sa pagkawala na ito. Kung hindi ito para sa kanya, ang malaking proyekto na ito ay wala. I-flush ang kanal na ganyan. Agad na nag-chim si Theodore. Isang seryoso at matatag na tono. Dahil ang pagkawala ay sanhi ng Fane, natural para sa siya na magbayad para dito. Oo, tama sila. Ang kaarawan ni Selena ay hindi dapat grand. Iilan lamang ang confetti, wines at pizza. Ito ay magiging Cecilie. Kasal sa araw na iyon, ang buong pamilyang Taylor ay marahil ay wala ekstrang oras upang ipagdiwang kasama si Selena. Oh yeah, hindi mo talaga kailangan maghanda ng maraming pagkain dahil dadalo ang lahat ng mga malalaking shot at na-load na autoridad. Kasal ni Cecilia. Ang ina ni Cecilia ay sumigaw habang siya ay sumulong. Fiona. Nasusunog ng galit na ang kanyang mga mata ay tulad ng 2 fireballs na maaaring magsunog. Fane sa abo anumang oras. Ang brat na ito ay malinaw na hindi nagdala ng kanyang utak kasama. Kanya ngayon, kung hindi man, paano niya maiiwasan ang gayong bagay na walang kaparerekan? Dahil si Fane at ang kanyang anak na babae ay parehong walang trabaho, si Fane, marahil, ay may ilang milyon lamang. Kaliwa. At ang 70 milyong bucks na nanalo ni Fane mula kay Kelly Gold sa pagsusugal ay ibinigay din kay Fiona. Ngayon, ang isyo ay tungkol sa pagkawala.
na nagkakahalaga ng 10 bilyong bucks at ang brat na ito ay talagang sinabi na gagawin niya. Dinala ito. Tumango si Old Master Taylor matapos bigyan ng bagay ng ilan. Mga saloobin. Fane, ito talaga ang iyong kasalanan at dahil sinabi mo na ikaw ay responsable, pagkatapos ay dapat mong ilipat ang 10 bilyong bucks sa kumpanya. Account. Tama ka. Ito ay talagang isang bagay na dapat kong bayaran. Panipi. Pinupuno ni Fane ang kanyang ulo at hiniling ang numero ng account ng kumpanya mula sa ang butler, na pagkatapos ay inilipat niya ang 10 bilyong bucks. Nakikita ang Fane na iyon ay isang responsableng tao, mayroong isang pahiwatig ng paggalang na ipinakita sa Old Master. Ang mga mata ni Taylor. Ang galit na lumulubog sa loob niya sandali ang nakaraan ay nagkaroon. Dissipated ngayon. Sige. Dahil ang batang Master Drake ay hindi nagdusa ng isang pangunahing pinsala, inaasahan kong hindi sila magpapatuloy na maghanap ng problema. Ngunit si Fane, kung gagawin nila halika sa paghihiganti ng batang Master Drake, inaasahan kong mag-aakyat ka at magdadala ng mga kahihinatnan. Huwag mo kaming i-drag down ang kailaliman na ito. Huwag maging abala. Lolo Taylor, hindi sila maglakas loob na darating, at kung gagawin talaga nila, sila na. Praktikal na paghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Panipi. Kabanata 783. Si Fane chuckled bilang kapalit. Ang kanyang mga salita ay gumawa ng karamihan ng tao na hindi nagsalita. Ang freaking snob na ito ay naging higit pa at masigasig. Ang iba pang partido ay ang pamilyang Drake, hindi ilang iba pang maliliit na hipon, at talagang nang-ahas siya. Sabihin ang ganoong bagay. Si Fane at ang iba pa ay bumalik sa kanilang bahay hindi nagtagal. Ang susunod na 2 o 3 araw, ang pamilyang Taylor ay nakatira sa isang estado ng takot. Kailanman lumabas ang alinman sa mga Taylors, kinakailangan na dalhin 12 ng mga bodyguard. Habang nasa Fane's villa, hindi pinayagan ni Fiona si Fane at Selina out sa lahat ng gastos, lahat ay dapat manatili sa bahay. Matapos ang 2 pang araw, naipasa at walang mga palatandaan ng pamilyang Drake pagkatapos ay nadama ni Fiona ang isang malaking kaluwagan. Parang hindi pinaplano ng pamilyang Drake na maghiganti sa batang Master Drake. Hell no. Ang pinuno ng Eagle Clan linuman na naghintay sa loob ng maraming araw para sa isang paputok na labanan sa pagitan ng mga Drakes at Fane, ay ang dila na nakatali sa kasalukuyang sitwasyon. Paano niya naiisip na ang episode ng Fane beating up young Master Drake ay maaayos sa tulad ng pamamaraan ng perfunctory. Bagaman inihayag ng pamilyang Drake na ito ay isang banayad na pinsala lamang, si Timoteo ang batang master ng pamilyang Drake pagkatapos lahat paano nilamon ng mga Drakes ang galit na ito. Sa huli, ang kinalabasan ay tanging ang pamilyang Drake ay hindi na itigil ang real estate ng South Hill. Kontrata sa pamilyang Taylor. Wala nang iba maliban doon. James Drake. Ang ganitong duwag. Siya talaga. Hindi nagsalita si Lee. Una siya ay nagplano na gamitin si James Drake upang mapupuksa si Fane, ngunit hindi pa niya inaasahan na ang mga Drakes ay tulad ng mga duwag. Master, sa palagay ko mas mabuti para sa amin sundin ang orihinal na plano. Si James Drake ay isang masalimuot at maingat na tao. At dahil ang batang Master Drake ay banayad lamang na nasugatan, at mula pa ayaw ng partido na ituloy pa, talaga ay wala kaming magagawa. Tumingin ang gitnang may edad na si Lee at nagsalita. Tama, mukhang iyon lamang ang paraan upang pumunta. Libold ang kanyang mga kamao ng mahigpit at tumugon. Kami ay kumuha ng ilang mga lalaki mula sa berdeng kalangitan ng kalangitan. Kapag pinapatay ni Fane ang aming mga kalalakihan, kami patayin din ang mga lalaking iyon. Sa ganoong paraan maaari nating i-frame ang berdeng kalangitan ng kalangitan para sa ang gawa. Matapos pag-isipan ng bagay na ito, paalalahanan ni Lee ang gitnang may edad. Maingat na tao. Huwag kang mag-alala, Master. Una nating makuha ang 3 lalaki mula sa Green Sky Hall at alisin ang kanilang mga token. Mas madali ito sa ganitong paraan. Sa sandaling mamatay ang ating mga kalalakihan, ang mga kalalakihan mula sa berdeng kalangitan ay mamamatay din. Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad ay nagsiwalat ng isang makasalanang ngiti. Sige, Lee. Gestured isang alon ng pagpapaalis sa lalaki. Mahal, 10 araw lamang. Malayo sa iyong kaarawan. Lumabas tayo at mamasyal sa kalye. Fane. Hinawakan ng kamay ni Selina habang tumatawa siya. Mahal, wala pa kaming ginawa. Reserbasyon kasama ang hotel, di ba? Bakit hindi natin ito gagawin ngayon? At sa tingin ko, walang maraming mga bulwagan na pipiliin ngayon. Mapahamak. Bakit ito ginawa?
Ang freaking Cecilia ay kailangang gawin ang kanyang kasal sa parehong araw tulad ng aming partido. Hindi. Maraming tao ang pupunta sa aming pagdiriwang noon. Nag-flash si Selena ng isang mapait na ngiti at patuloy, ngunit, hindi rin ito masama. Ang 10 bilyon ay magiging sapat na upang masakop ang lahat, ngunit ngayon, marahil, naiwan ka lamang sa A. Ilang daang milyon. Dapat tayong gumastos ng matalino, ilang mga talahanayan lamang dito at doon at ilang mga pangunahing kaalaman ang gagawin. Hayaan akong kalkulahin. Sa palagay ko ay dapat na 10 milyon. Maging sapat na magbayad para sa lahat. Haha, mahal kong asawa, mangyaring huwag mag-alala. Tungkol dito, nag-book ako ng hotel. Madaling ngumiti si Fane at nagpatuloy, basta. Mamahinga at maghintay para sa iyong kaarawan. Panipi. Kabanata 784. Hindi. Naibook mo na ito. Aling bodyguard ang ipinadala mo upang gawin ito? Reserbasyon para sa iyo. Nawala si Selena sa mga salita. Ang ilang mga halatang linya. Nabuo sa pagitan ng kanyang mga browser habang nagsalita siya, ilan ang packs na naibook mo? Para sa, at magkano ang nabayaran mo? Natatakot ako na ang aming kasalukuyang pagtitipid ay hindi sapat upang masakop ang lahat, kung gayon ito ay magiging isang problema. Hindi kami magkaroon ng maraming pera na naiwan, mas mahusay na hindi mo gugugol ang lahat. Mahal, huwag kang mag-alala. Mamahinga, umupo, at maghintay para sa darating na araw. Ipinapangako ko sa iyo ang sorpresa ay magiging kamangha-manghang. Napangiwi si Fane habang hinailan niya si Selena sa labas. Hayaan mo na, mahal ko. Maglakad na tayo, maaari kaming mamili at pagkatapos ay magbisita sa Ben. Cybercafe upang makita kung paano ito pupunta ngayon. Paano ito pupunta? Ang kanyang cybercafe. Ang pagbubukas ng unang araw ay kahapon. Sagot ni Selena na may isang mapait na ngiti. Kahapon ang unang araw. Bakit wala siyang sinabi tungkol dito? Hindi ko magagawa. Kahit na magpadala sa kanya ng isang palumpo ng mga bulaklak upang batiin siya. Tampok ni Fane. Morto sa isa sa mga totoong sorpresa nang marinig niya ang balita. Hindi okay. Nagpadala ako ng isang palumpon. Patuloy niyang paalalahanan ako na panatilihin itong isang mababang profile, kaya hindi talaga namin ipinagdiriwang ang pagbubukas. Sa gabi lamang, lahat kami ay lumabas. Sama-sama para sa isang simpleng pagkain bilang isang pagdiriwang. Nang bumaba ang huling syllabus, halos hindi maitago ni Selena ang biglaang apoy ng kagalakan sa loob niya na ang kanyang mukha. Naiilawan. Mukhang si Ben ay talagang lumaki. Mas matanda siya kaysa sa bago. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang dalawa ay naglalakad sa paligid ng lugar, isang eksena. Sa 3 lalaki kasunod ng isang grupo ng mga batang babae ay lumitaw sa harap nila. Isa ng mga kalalakihan ay talagang nagpapanggap na bulag, naglalagay ng salaming pang-araw at gamit ang isang Pathfinder cane, at ang mga batang babae bago sila nakasuot miniskirt. Ano? Malalim ang mukha ni Fane sa pinangyarihan. Siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Selena, Selena, tumingin doon. Ang mga taong iyon. Nagpapanggap na bulag, dapat sila ay mula sa berdeng kalangitan ng kalangitan. Mukhang sila. Pagkuha muli ng mga larawan ng undergarment ng mga batang babae. Bunches ng B*****. Sila. Hindi lamang mapigilan ang paggawa ng mga maruming gawa, maaari ba? Ano ang Selena? Tumingin sa direksyon na itinuro ni Fane, at nakakaramdam siya ng galit. Nagmamadali sa pamamagitan ng kanyang mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, mabilis niyang naisip. Isang bagay at lumingon kay Fane, maghintay, Fane, hindi ka makikialam. Muli, ikaw ba? Mahal, kilala mo ako, walang paraan na babalik ako Bulag na mata sa ganoong bagay. Tinapos ni Fane ang kanyang huling salita at mabilis na lumakad. Patungo sa pangkat ng mga kalalakihan. Binalaan na niya ang berdeng kalangitan ng kalangitan na hindi ipagpatuloy ang gayong maruming gawa at ang iba pang partido ay gumawa rin ng pangako. Siya. Naisip na ang mga tao ng Green Sky Hall ay natural na panatilihin sa kanila. Mga salita, kaya hindi niya masyadong naisip ang tungkol dito at magpadala ng isang tao upang masubaybayan ang mga ito. Hindi niya inaasahan na ginagawa pa rin nila ang maruming negosyong ito sa ilalim ng kanyang ilong. Mukhang ang iba pang partido ay nagkukunwari na sabihin ang isang bagay sa harap niya. Ngunit nanatili bilang isang fox sa likuran nila Sly at Sneaky. Hindi sila kumuha. Seryoso ang mga salita ni Fane. Sa kasong iyon, kung hindi ako magpapadala ng ilan sa iyo. Impyerno, iisipin mo na ako ay isang tigre ng papel. Naglakad si Fane hanggang sa 3 sa kanila at nag-snarled, gaano kakatapang gawin ang mga maruming gawa.
Ang tatlong batang babae ay gulong pabalik at nakita ang isang lalaki na sumusunod sa likuran. Sila, nakasuot ng salaming pang-araw at nagpapanggap na bulag sa gabay na tubo. Sa kanyang kamay, malumanay na tumuturo sa kanyang paanan. Ang tatlong batang babae ay sumigaw ng kanilang baga. At natisod pabalik ng ilang mga hakbang sa takot. Moherf * Sacker. Sino ba? Ikaw. Mayroon ka bang nais na kamatayan? Ang taong nagpapanggap na bulag. Tinanggal ang kanyang salaming pang-araw ng walang pag-aatubili. Sa susunod na segundo, ang tatlo nang napapaligiran sila ng Fane. Hindi, sa palagay ko ikaw ang may kamatayan. Wishes. Hindi na mag-abala si Fane sa lahat ng bagay na walang kaparerekon. Tumalon siya. 2 hakbang ang pasulong, lumusot ang kanyang mga braso, at itinapon ang 3 sumabog na mga suntok. Papunta sa bawat isa sa kanila. Kabanata 785. Natakot ang 3 batang babae kaya tumakbo sila sa isang bilis ng pag-iilaw. Fane. Sa kabilang banda, bumagsak at hinayla ang mga token mula sa mga kalalakihan. Baywang mayroong 3 mga salita na inukit sa mga token Green Sky Hall. Mukhang ang 3 ay ilang kagalang-galang na underling sa Green Sky Hall? Kung hindi nila ito magkakaroon ng mga token na ito. Fane pinakawalan A. Frosty Cold Chuckle. Mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao. Fane, maaari ka lang magturo. Sila ay isang aralin. Bakit mo sila pinatay? Mabilis na tumakbo si Selena patungo kay Fane. At nagtanong sa isang tono ng pag-aalala. Masasaktan ka sa berdeng kalangitan ng kalangitan. Ngayon na pinatay mo ang kanilang mga kalalakihan. Ito ang Green Sky Hall. Narinig ko yon. Sa likuran nila, mayroong isang mas malakas na figure. Naaalala ko ang pangalan ay tinatawag na isang bagay tulad ng Kingston Hall. Ang Kingston Hall na iyon ay walang iba kundi ang pinakadakila sa lahat ng mga bulwagan. Hey, mahal kong asawa, huwag kang mag-alala. Tungkol dito, mayroon akong magandang relasyon sa Diyosa ng Digmaan, Lana. Kami ay karaniwang pinakamahusay na mga kaibigan. Buong puso ni Fane sa mga alalahanin ng kanyang asawa at itinapon ang token bago kumuha ng kamay ni Selena at bumulong. Wala kaming plano ngayon, bakit hindi tayo magbisita sa Diyos ng Lana? War Manor. Pupunta ba talaga tayo? Sumasang-ayon ba siya na makilala tayo? Pagkatapos ng lahat, siya ang malakas at makapangyarihang Diyosa ng Digmaan. Mapangakit at rosy ni Selena. Ang mas mababang labi ay nasa pagitan ng kanyang mga ngipin. Naramdaman niya na si Fane ay labis na kumpiyansa. Totoo na nailigtas ni Fane ang buhay ni Lana sa larangan ng digmaan, ngunit mayroon si Lana. Ibinalik ang pabor. Ang plano ni Fane na i-play ang Lana ng isang biglaang pagbisita, ito ba talaga? Magandang ideya. Come on. Magiging okay lang, huwag kang mag-alala. Lahat ay napunta. Freaking well. Habang nasa loob ng isang kotse sa malayo ay hindi masyadong malayo sa Fane at si Selena, isang lalaki ay hindi kapani-paniwala na nasa sabik. Napakaganda. Ito ay masyadong F***King. Mahusay. Akala ko ay tatanungin sila ni Fane kung aling bulwagan sila. Pag-aari at gawin silang pumatay sa kanilang sarili o isang bagay sa linya na iyon. Hindi inaasahan na si Fane ay sobrang init ng ulo at talagang pinatay sila ng wala. Pag-aalangan. Boss, ano ang dapat nating gawin? Ang 2 iba pang mga lalaki sa loob ng tanong ng kotse. Ano ang dapat nating gawin? Pipi ka ba o retard? Lumabas at itapon ang mga bangkay. Mas mainam na sunugin ang mga ito at mapupuksa ang anumang katibayan. Pagkatapos ay babalik tayo at papatayin ang 3 tunay na berdeng kalangitan na lalaki na kami. Nakuha ang ibang araw. Isang masamang pagngiti ang lumitaw sa gitnang may edad na tao. Tampok. Medyo tiwala ako na si Fane ay tiyak na pupunta sa berdeng kalangitan. Hall at gumawa ng isang malaking pag-aalsa ng bagay. Ang taong may edad na at ang iba pang 2, umalis upang patayin ang 3 lalaki mula sa berdeng kalangitan matapos ang paghawak. Ang 3 mga hindi makahinga na katawan, at pagkatapos ay bumalik sila sa Eagle Clan at iniulat. Sa ulo ng maligaya, habang kasalukuyang, sina Fane at Selena ay nakikipag-chat at naglalakad ng walang pasubali sa isang mall. Pumunta sila upang pumili ng isang pares ng mga bracelet ng jade. Para kay Lana, ang Diyosa ng Digmaan, pagkatapos ay hindi nagtagal matapos silang makarating sa Lana's Manor. Sa harap ng Manor, maraming mga bodyguard na inupahan ni Lana. Parang sila ay kamakailang mga hires dahil tila ayaw ni Lana. Ang iba ay simpleng pagbisita sa kanya at abalahin ang kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ito. Ang mga bodyguard ay tinanggap.
Mga ginoo, kami ay mula sa pamilyang Taylor, ito ay Miss Selena, at asawa ko siya. Pupunta ako upang magbayad ng isang espesyal na pagbisita sa Diyosa ng Digmaan. Ngumiti si Fane at nagsalita sa mga bodyguard. Ang pamilyang Taylor. Ang isa sa mga bodyguard ay dumbstruck para sa isang sandali, pagkatapos siya. Kumaway ang kamay niya. Humihingi ako ng paumanhin ngunit pareho kayong mas mahusay na iwanan ang manor. Kahit na isang pamilyang first class tulad ng Georges, ang mga Mont at iba pa, ay bumisita, ang aming. Hindi sila makikita ng Diyosa ng Digmaan. Hindi sa banggitin na ikaw ay ilan lamang. Taylors. Tama siya. May isang beses na dumating si James mula sa pamilyang Drake. Upang magbisita, siya ay should malayo. Ang isa pang bodyguard ay Goffod. Mockingly. Pagkatapos ay hihipan kita upang ipaalam sa Diyosa ng Digmaan. Tungkol sa aming pagdating. Naniniwala ako kung ipinaalam mo sa kanya, tiyak na makikita niya kami. Panipi. Fane chortled sa isang disdain na paraan. Kung hindi siya natatakot sa kanyang pagkakakilanlan. Nakalantad, bibigyan niya talaga ng magandang pag-aalsa ang mga ito. Pumunta siya rito upang bisitahin ang kanyang sariling alagad, gayon pa man ang mga hipon na ito ay nang ahas na pigilan siya. Kung Yusuf Smith, nasaksihan ni na Fernando Campbell at Ethan Hayes ang eksenang ito, magkakaroon sila. Natawa ang ulo nila. Kabanata 786. Bamantong hininga. Bro, hindi ko nais na tulungan ka. Kahit na ipinaalam ko ang Diyosa ng Digmaan, walang kabuluhan. Ang isang bodyguard ay nagpakawala ng isang natalo na buntong hininga. Ang kinalabasan ay magiging pareho hindi kanya makikita. Gayunpaman, pumasok siya sa loob bilang. Sinabi ni Fane kahit na nagpakita siya ng kawalan ng tiyaga sa kanyang tono. Sir, Ma. Ang Diyosa ng Digmaan ay may bisita ngayon ang Reyna ng Digmaan mula pa lungsod. Sinadya niyang lumipad ng 1,000 milya upang bisitahin ang ating Diyosa ng Digmaan. Narinig na mayroon silang malapit na relasyon. At ang Reyna ng Digmaan na ito ay isa sa ang Diyosa ng mga subordinate ng Digmaan din. Kaya't hulaan ko ang posibilidad ng Diyosa ng ang Digmaan na handang makita ka ngayon, ay walang umiiral. Ang isa pang bodyguard ay sumisigaw. Malamig sa Fane at Selena at pinalaya sila ng isang walang paggalang na titig. Ang mga taong ito ay mula sa pamilyang Taylor, isang pamilya na maswerteng na upgrade sa A. Ang pamilya ng pangalawang klase kamakailan, at nais pa upang matugunan ang Diyosa ng Digmaan. Hindi sa banggitin na si Fane ay isang pinagtibay na manugang ng Taylors. Tiwala siya na tiyak na isasara sila ng Diyosa ng Digmaan. Di nagtagal, ang mga bodyguard na nag-ulat ng insidente ay naubusan ng lahat sa bilis ng ilaw, tinitigan sina Fane at Selena sa paggalang. Sir, Ma, ang Diyosa ng Digmaan ay sumang-ayon na makita ka. Mangyaring sundan mo ako, walang paraan. Ang iba pang mga bodyguard na hindi sinasadyang naglabas ng exclamations ng pagkabigla. Hindi nila kailanman naisip na ang Diyosa ng Digmaan ay talagang sasang-ayon na makita si Fane at Selena. Di nagtagal, sina Fane at Selena ay dinala sa isang bulwagan sa villa. Ang isang Reyna ng Digmaan sa kanyang 30s ay nakikipag-chat sa Diyosa ng Digmaan. Ako ay may mga iginagalang na panauhin. Hindi ko naisip na darating kayong dalawa upang makita ako ngayon. Si Selena ay tila medyo kinakabahan. May isang Reyna ng Digmaan at isang Diyosa ng Digmaan sa harap niya, at silang dalawa ay mula sa mismong nangunguna sa lipunan. Kahit na nakilala niya ang mga big shots dati, walang paraan. Maaari siyang manatiling kalmado bago ang mga kilalang numero. Hindi masama sa lahat. Ang iyong bahay ay maayos na nilagyan. Gaano katindi. Hindi talaga inaasahan ni Selena Fane na maging komportable sa manor ni Lana, hindi niya binati o saludo. Magalang kay Lana at ang Queen of War, sa halip ay nagsimula siyang gumala sa paligid. At paghanga sa dekorasyon, mabilis na hinailan ni Selena ang sulok ng Fanes. Manggas upang ipaalala sa kanya ang kagandahang loob. Pagkatapos lamang ay hinimas ni Fane ang kanyang mga kamay. Bago ang dalawang kababaihan at binati ng magalang. Ang kasiyahan kong makilala ka. Ang Diyosa ng Digmaan, Lana Zex at ang Queen of War, Queenie Lynch. Panipi. Kilala mo ako. May mga palatandaan ng pagkabigla at sorpresa sa mga mata ni Queenie. Ilang sandali nang narinig ni Lana na narito si Fane, siya ay flabbergasted. Sa kagalakan at halos hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Hindi man lang siya nag-isip ng 2 beses. Bago mag-order ng kanyang mga bodyguard na hayaan sina Fane at Selena. Sa makatuwid, siya ay medyo nakakayuzi sa tungkol sa taong ito. Fane Woods, nagtataka kung sino ito.
Ang tao talaga ay, upang aktwal na makakuha ng napakataas na pagsasaalang-alang at paggalang mula sa Lana. Hehe, madalas kong narinig ang Diyosa ng digmaan na nagbabanggit sa iyong pangalan. Sa makatuwid, natural kong alam kung sino ka. Si Queenie Lynch, ang reyna ng digmaan. Na hindi lamang maganda kundi pati na rin ang kanyang paglipad dagger technique ay hindi nagkakamali, lalo na ang labanan sa bibig ng Ilog Heart Month, ito ay kamangha-mangha at ginawang sikat ka mula noon. Fane chuckled at dahan-dahan ang mga salitang iyon. Ikaw, ito, ako, ang mga pisngi ni Queen ay agad na hinalikan si Pink sa mga salita ni Fane. Paano ang estranghero na ito dati? Kilala siya ng mabuti. Ang pinaka nakakagulat na balita ay sinabi niya na madalas na binanggit siya ni Lana sa kanya. Nangangahulugan ba ito na lagi siyang naghahalo? Lana, sa kasong iyon, ang pagkakakilanlan ng pinagtibay na manugang na ito ng Taylor. Ang pamilya ay malinaw na hindi simple. Fane at hipag, maligayang pagdating sa aking mapagpakumbabang tirahan. Gawing komportable lamang ang iyong sarili. Si Fane ay tulad ng aking kapatid. Laging pag-aalaga sa akin, kaya huwag kang mahiya o kahit ano, okay. Panipi. Kabanata 787. Ang nagulat pa kay Selena ay kinuha ni Lana ang inisyatibo kay Lynn. Ipasa at iling ang kanyang kamay. Mainit na ngumiti si Lana kay Selena habang tinatanggap niya ang mga ito na may bukas na braso. Ito, paano ito magiging okay? Si Selena ay na-flatter. At nagtaka, sa parehong oras, hindi niya alam kung paano tumugon. Ano? Hindi okay dyan. Tulad ng sinabi ko, si Fane at ako ay talagang malapit, pinakamahusay na mga kaibigan na. Uri ng malapit, kaya natural para sa akin na tawagan kang hipag. Habang nagsalita si Lana, ang kanyang nagpapahayag na mga mata ay tumingin sa Fane at pagkatapos ay gulong lamang pabalik sa nakaharap kay Selena. Nakakakita ng gayong matalik na pag-uugali sa pagitan ng kanilang dalawa. Paalala kay Selena ng episode na nangyari noong nakaraang oras. Bagaman ang alingaw-ngaw ng Fane ang pagiging asukal na sanggol ni Lana ay puro hindi pagkakaunawaan at si Fane ay hindi nakipagpulong kay Lana pagkatapos, maaaring makatulong si Selena ngunit maramdaman nagdududa sa kanilang relasyon. Ang ugnayan sa pagitan ni Fane at Lana tila lampas sa ordinaryong mabuti. Bukod dito, tinawag siya ni Lana na kapatid sa batas. Maaari bang ang dalawa sa kanila ay tunay na may isang hindi maliwanag ngunit romantiko relasyon? Kahit na si Fane ay hindi sugar baby ni Lana, tulad ng isang relasyon. Nangyari lamang nang ang dalawa ay umabot ng medyo hindi maliwanag na romantiko. Antas, kung hindi man, bakit papayagan sila ni Lana ng madali, at siya ay naging way masyadong masigasig tungkol sa kanilang pagbisita. O tama, sa pamamagitan ng paraan, ang pares na ito ng ang mga pulseres ay mula kay Fane at sa akin. Pinili namin ito para sa iyo, sana ay magustuhan mo ito, ang Diyosa ng digmaan. Nag-flash si Selena ng isang awkward na ngiti. Mabilis niyang naisip ng isang bagay at ibinigay ang kahon ng regalo kay Lana. Talaga, wow, ikaw. Hindi dapat, Mikasa eso kasa. Tretuhin lamang ang aking bahay bilang iyong sarili, huwag. Kailangang bilhin mo ako ng kahit ano. Tumawa si Lana, at pagkatapos ay nagpatuloy. Huwag mag-atubiling maglakad-lakad. Hihilingin ko sa kusina na maghanda ng ilang mga pinggan at magkakaroon kami ng ilang inumin sa tanghali mamaya. Ako, kaya, napakasaya na kayong mga lalaki. Maaaring dumating ngayon. Nawala si Lana mula sa sala upang mahanap ang mga chef. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, marami pang mga katanungan at pag-aalinlangan. Mushroom ang sa loob ng puso ni Selena. Naramdaman niya na ang relasyon sa pagitan si Fane at Lana ay hindi simple. Bukod sa, maraming beses na nabanggit ni Lana, iyon ay tinatrato lamang ang kanyang bahay bilang kanilang sarili. Maaari ba itong maging isang pahiwatig ng isang bagay? Maaari bang magkaroon sila ng isang relasyon na lampas sa pagkakaibigan, at nais nila ako na magkaroon ng paghahanda sa pag-iisip muna. Si Selena ay bit ang kanyang rosy na labi habang siya bulong sa sarili. Hindi ito magiging isang masamang ideya kung si Fane ay magkaroon ng Lana bilang kanyang pangalawang asawa at lahat ay nanirahan ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, si Fane ay isang tao. Sino ang nagustuhan na pukawin ang mga problema? Nasaktan lang niya ang pamilyang Drake. Mga araw na ang nakakaraan. Ang pag-uugali na ito ay masyadong nababahala at ginawa ang mga tao sa paligid. Hindi siya makatulog ng maayos sa gabi habang natatakot silang maghayganti mula sa pamilyang Drake. Sa makatuwid, kung si Fane ay kasama ni Lana, kung gayon kahit ang Drake. Ang pamilya ay hindi maglakas loob na masaktan ang anuman sa kanila.
Bukod, si Lana ay isang kaakit-akit. Babae na may gayong kaakit-akit na mabuting figure, at mayroon din siyang mataas na katayuan. Ito ay isang pagpapala para kay Faye na makasama siya. Mahal, ano ang iniisip mo? Tungkol sa, napansin ni Faye na si Selena ay nag-iisip ng malalim tungkol sa isang bagay. Hindi niya maiwasang mapalabas ang isang maliit na ngiti. Come on, lumabas tayo sa labas para sa A. Casual na lakad. Ito ay talagang maganda at malawak dito. Kinuha niya ang kamay niya habang nagsalita. Matapos sabihin iyon, lumingon si Faye, nahaharap kay Queenie, at sinabing, mahal. Queen of War, nais mo bang sumali sa amin para mamasyal sa labas? Mas gusto ko. Hindi. Naglakad na ako kasama ang Diyosa ng digmaan sandali. Mangyaring. Sige na wala ako. Mainit na tumawa si Queenie. Kung pumayag siyang maglakad kasama. Siya ang magiging pangatlong gulong, hindi ba? Paano siya magiging pangatlo? Gulong nang makita niya ang mag-asawa ay lahat ng lovey-dovey. Mahal, hindi si Lana. Masama man. Bilang isang Diyosa ng digmaan, hindi siya mapagmataas o walang kabuluhan. Kapag sila ay nasa labas, tinanong ni Selena si Faye at tiningnan siya tulad ng isang nakakalusot na magnanakaw. Siya, nais na pag-aralan ang kanyang reaksyon. Well, siya ay isang mabuting babae. Faye. Sumasang-ayon si Bob. Si Lana ang kanyang alagad, syempre, alam niya na siya ay mabuti. Kabanata 788. Sana namumulaklak sa loob ng Selena nang marinig niya ang opinyon ni Faye kay Lana. Ito. Mukhang si Faye ay may magandang impression kay Lana. Sa kasong iyon, posible ba? Para magkasama sila. O baka sila ay nasa isang hindi maliwanag. Relasyon na lampas sa pagkakaibigan sa loob ng mahabang panahon. Hindi bababasa, ginawa ni Faye. Hindi tanggihan si Lana tulad ng kung paano niya ginawa kay Sharon George. Iniisip mo talaga yon. Siya ay isang mabuting babae. Sa tingin ko rin. Ibinaba ni Selena ang kanyang ulo habang siya. Napatunayan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang mas mababang tinig kung sa tingin mo ay lubos na naiisip mo. Nang bawat isa, kung gayon, pagkatapos, sa palagay ko, mahal, maaari mo siyang magkaroon bilang pangalawa. Asawa. Tinatanggap ko ito. Ang mga mata ni Faye ay kasing lapad ng mga sarsa at panga niya. Bumagsak sa lupa nang marinig kung ano ang pinatay ni Selena. Ha? Ano? Maling, mahal. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa palagay ko siya ay mabuting babae ngunit hindi ko siya iniisip sa ganoong paraan. Hindi sa may sapat na gulang na paraan. Panipi. Ngunit, ano ang mali doon? Dahil pareho kayong pakiramdam ng mabuti sa bawat isa. Maaari rin nating isipin sa direksyon na iyon. At marahil ay mabagal ka. Bumuo ng damdamin para sa kanya. Sumabog si Selena. Bukod, kung magkasama ka, ay huwag kang matakot na magkakaroon ka ng problema at mamatay sa isang araw. Kasi, maaaring protektahan ka ni Lana. Pinoprotektahan niya ako. Ang isang hindi nagsasalita na hitsura na sakop na Faye. Ito ay katulad ng pagprotekta ko sa kanya. Tumigil ulit sa pag-iwas muli. Siya ang Diyosa ng digmaan, paano mo siya maprotektahan? Mayroon ka bang kakayahang iyon? Upang maprotektahan siya, hindi alam ni Selena na tumawa o umiyak sa account ni Faye. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nagpatuloy, pa rin, hindi mo ba talaga ito talaga? Kakaiba. Tinutukoy ko ang kataas-taasang mandirigma. Sino ang kataas-taasang mandirigma na ito? Talaga. Narinig ko na siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, lampas sa lahat ng mga Diyos ng digmaan. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring nakakita sa kanyang mukha, kaya interesado ako. Sinubukan ni Faye. Ang kanyang pinakamahusay na pigilan ang kanyang mga pagtawa, sa parehong oras, ang kanyang pag-iyak kapag narinig niya. Ito sa loob ng kanyang isip, nagbulong-bulungan siya sa kanyang sarili hindi lamang nakita mo. Ang kataas-taasang mandirigma, ngunit nagtayo ka rin ng isang pamilya kasama niya. Kudlit tuldok, isang ngiti. Nakatakas mula sa kanyang bibig. Binalot niya ang kanyang malakas na braso sa baywang ni Selena. At sinabi, honey, bakit ka nasasabik sa tuwing pag-uusapan mo ang kataas-taasang mandirigma? Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo siya, sino ang pinakamalakas at pinakamalakas na tao sa Katisiya. Okay, kung ang taong ito na nangyari na gusto mo at hiniling na pakasalan mo siya, sasabihin mo ba oo? Ang susunod na segundo, binaril ni Selena si Faye ng isang nakamamatay na titig at igulong ang kanyang mga mata. Ano? Nonsense ulit, bakit ko sasabihin sa kanya? Ang aking asawa ay tinatrato ako ng mabuti. Sapat na para sa akin. Bukod, ang kataas-taasang mandirigma ay napakahusay at
Malakas, at may hawak na mataas na posisyon sa bansang ito, kahit na kaya niya. Pansinin ang aking pag-iral, hindi ako karapat-dapat sa isang malakas na figure na katulad niya. Okay. Paano kung ikaw ay karapat-dapat? Ngumiti si Faye ng mapait at nagpo-pride pa. Well, hindi rin ito gagana. Ikaw ay higit pa sa sapat. Selena. Binalot ang kanyang mga braso sa kapalit at pinindot ang kanyang mukha sa veins. Dibdib. Ang kanyang mukha ay pula at kaibig-ibig. Silly, higit ka din sa sapat. Sa di kalayuan, si Lana, na nakatayo malapit sa pintuan, ay sneakily kumuha larawan ng mag-asawa sa hardin at ipinadala ito sa mensahe. Pangkat sa pangkat na ito, mayroong siyam na mahusay na mga Diyos ng digmaan, maliban kay Fane. Karaniwan, ang pangkat ng pakikipag-chat ay tahimik bilang isang mouse, kakaunti lamang ang mga mensahe. Nag-pop out paminsan-minsan. Wow! Lana, mali ba ang nakita ko o ano? Ito ay ang aming guro. Abner yung isa sa magagandang dakilang Diyos ng digmaan. Exclaimed na excited sa isang teksto na ipinadala niya. O Diyos ko, hindi ko nakita ang master. Sa mahabang panahon, ang babaeng iyon ba ang may bahay? Ipinapakita lamang sa kanya ang larawan. Bumalik, nalulungkot ako na hindi ko alam kung ano talaga ang hitsura ng may bahay. Ethan. Si Hayes, na nasa gitna ng pagpapagamot ng isang tao, ay pantay na nasa sabik pagkatapos. Nakikita ang mensahe sa pangkat. Sa kasamaang palad, ayaw ng ating Panginoon. Sa amin upang abalahin ang kanyang tahimik na buhay. Kung hindi, inaasahan kong magbisita sa gitna. Lalawigan at tingnan kung ano ang hitsura ng aming mistress. Mula sa larawang ito, kahit na tanging ang kanyang likuran, maaari ko na ring ibawas na siya ay isang kagandahan. Fernando. Si Campbell, isa pang Diyos ng digmaan, ay hindi rin maaaring maglaman ng kanyang kaligayahan. Kabanata 789. Di nagtagal, si Sam Johnson at ang iba pang mga Diyos ng digmaan ay nagsimulang magkaroon ng isang pinainit. Talakayan sa loob. Lana, naiinggit talaga ako na makakasama mo ang aming Master. Oh my, gayong swerte. Ang Diyos ng digmaan na si Ethan Hayes ay nagsabi sa tuwa. Haha, hindi mo pa alam ito ngunit sinusubukan ng aming Panginoon na gumawa ng kasal. Seremonya para sa kanyang asawa sa kanyang kaarawan. Hindi alam ng asawa ni Master. Ito pa at iniisip lamang na ang aming Panginoon ay nagpaplano ng isang kaarawan para sa kanya. Gayunpaman, nagbook na ako ng isang hotel ayon sa mga tagubili ng Master at binigyan na siya ng pahintulot na ang lahat ay maaaring dumating kung nais mo. Una, hindi mo mailantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang kataas-taasang mandirigma. Pangalawa, walang sino man ang maaaring ilantad ang katotohanan na siya ang iyong Panginoon. Magpasya kung ano ang gusto mo. Gawin ang iyong sarili. Si Lana ay may ngiti sa sulok ng kanyang mga labi at nagpadala ng isa pa. Mensahe sa pangkat. Ano? Lumaki si Ethan. Iyon ay mahusay. Sa wakas ay nakatagpo kami ng Master pagkatapos ng mahabang panahon at masiyahan sa ating sarili sa ang gitnang lalawigan. Narinig ko na maraming magagandang kababaihan dito. Hayaan. Tingnan kung makakakuha ako ng asawa dito. Paano ito posible? Ethan, ikaw ay isang Diyos. Digmaan. Hindi ba ang kanilang maraming mga magagandang kababaihan na naghihintay sa mga linya upang magkaroon ng mga bulag na petsa? Kasama mo pagkatapos mong umuwi. Single ka pa rin. Mataas ka talaga. Mga kinakailangan. Ang Diyos ng digmaan Abner Young ay sumagot sa sorpresa. Nga pala. Maaari ko bang dalhin ang mga miyembro ng aking pamilya? Lana, nais kong dalhin ang aking mga asawa. Ay. Magkaroon ng dalawang asawa ngayon. Tanong ni Fernando Campbell sa pangkat. Fernando. Gumagawa ka talaga. Talagang ikinasal ka ng ibang asawa. Sabi ni Lana. Sorpresa. Paano ka mahihikayat ng madali? Patuloy na sinabi ni Fernando. Well, ano ang dapat kong sabihin? Maraming mga magagandang kababaihan na kailangan kong ibigay. Sa kanilang pang-aakit, nagustuhan ko ang isang batang babae na kilala ko mula sa aking mga mas bata na araw. Kumusta naman kayo, Lana? Dapat kumuha ka ng isang tao. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat habang ikaw ay itinuturing na mayaman at may mataas na katayuan ngayon. Maingat na obserbahan ang mga kalalakihan na iyon dahil ang ilan sa kanila ay maaaring kasiya siya sa iyo ng maayos. Upang magamit ang iyong kapangyarihan. Ngumiti si Lana at sumagot. Huwag kang mag-alala, Fernando. Ay! Maunawaan ito ng malinaw sa aking puso. Ipinagbigay alam na ako ni Master. Na ang lahat na nais dalhin ng mga miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring gawin tulad nila. Mangyaring ituring ito bilang isang paglalakbay.
Gayunpaman, ang hotel na naibok ko ay walang helipad. Kung may sino mang plano sa iyo na lumapit sa iyong mga pribadong helikopter, ikaw. Kailangang ay parada ito sa walang laman na puwang sa labas ng lungsod at pumasok sa pamamagitan ng kotse. Sige, nakuha namin ito. Salamat, Lana. May 10 araw pa rin at ako. Talagang inaasahan ito, sagot ni Fernando. Okay, titigil ako rito bilang. Si Master at ang kanyang asawa ay naglalakad. Panatilihin ko silang kumpanya tulad ko. Nais na magkaroon ng ilang inumin kasama ang asawa ng aming Panginoon mamaya. Lana ulit. Nagpadala ng isang mensahe na naging dahilan upang mainggitin ang lahat ng mga Diyos ng digmaan bago ilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Paano ito? Gusto mo ba ito? Si James Drake talaga ay may magandang panlasa at ang lugar na ito ay nakakuha ng isang napakagandang disenyo. Ngumiti si Lana at nagtanong kung kailan niya nakita ang duo na naglalakad. Napakaganda nito. Nagtataka ako kung paano. Ang kataas-taasang mandirigma ng mandirigma. Dapat nating tingnan ang hinaharap. Fane. Ngumiti at sinabi, hindi sa palagay ko maaari kang pumasok at ang pinakamaraming magagawa mo ay sumilip mula sa pasukan. Napangiti si Selena, nang malaman ni James na ang kataas-taasang mandirigma at Diyosa ng digmaan ay darating, sadyang iniutos niya ang mga tao upang magtayo ng isang kataas-taasang mandirigma na manor at Diyos ng Villa ng digmaan bilang mga regalo para sa pareho silang. Nakakatawa, ang kataas-taasang mandirigma ay hindi kailanman lumitaw hanggang dito. Araw. Inaasahan ang kanyang hitsura sa gitnang lalawigan ay tulad ng A. Pangarap. Gayunpaman, ang kataas-taasang manor ng mandirigma ay kapaki-pakinabang pa rin bilang ang maaaring gamitin ito ng kataas-taasang mandirigma para sa kanyang bakasyon anumang oras na naglakbay siya sa gitnang lalawigan. Kabanata 770. Nagulat si Queenie Lynch dahil malinaw niyang maramdaman kung gaano kalapit si Fane. Kay Lana, matapos silang kumain ng tanghalian, lumabas sila sa labas para mamasyal. Tumingin si Fane. Lana at tinanong kung kailan pumunta si Selena sa banyo. Natapos mo na ba ang hiniling ko? Ikaw upang matulungan ako. Naibok ba ang hotel? Huwag kang mag-alala, mayroon na ako. Naibok ang hotel, damit ng kasal at lahat ng iba pa. Ang damit ng kasal ay isang regalo mula sa shop. Ano ang dapat kong sabihin? Malakas silang binigyan ng pinakamahusay na damit ng kanilang shop sa akin nang malaman nila na ako ang Diyosa ng digmaan. Sa tingin ko, ang Selena na iyon ay tiyak na magmukhang maganda sa loob nito. Ngumiti si Lana at nagpatuloy. Sinasabi, tulad ng para sa hotel, nagpasya silang bigyan kami ng 50% na diskwento sa lahat matapos nilang malaman na nandoon ako upang i-book ang buong lugar. Isang 50% diskwento. Nahiya si Fane nang marinig niya. Hindi ba sila natatakot? Nawawalan ng pera. Hoy, kailangan mong maunawaan na ako ang Diyosa ng digmaan. Ang aking hitsura sa kanilang hotel ay automatikong isang ad. Ang may-ari, hindi mawawala ang anumang pera na may 50% na diskwento. Ang kanilang hinaharap na negosyo ay tiyak na mapabuti kapag ginamit nila ako bilang kanilang paksa ng ad. Ang mga negosyanteng ito ay napakamatalino. Pinahihit nila na ang kanyang mga mata sa Fane dati. Maligaya na nagsasabing. Sa tabi nila, si Queenie ay nababagabag sa kanyang narinig. Nagbibiro ba sila? Talagang hiniling ni Fane kay Lana na lihim na magpatakbo ng mga gawain para sa kanya. Bukod doon, tila nasisiyahan talaga si Lana na tulungan siya. Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Nagsimula siyang magtaka kung pareho silang mayroon. Hindi maliwanag na relasyon sa pagitan nila nang makita niya kung gaano sila kalapit. Sige, panatilihin itong lihim. Tumanggaw si Fane at tiningnan ang reyna ng digmaan. Queenie, Queen of War Lynch, mabait na panatilihing lihim din ito. Hindi ba? Mag-alala dahil wala itong kinalaman sa akin. Sa tingin ko babalik ako. Bukas. Ngumiti si Queenie. Hindi siya nakatira doon at narito lamang upang magbayad. Ang kanyang higit na mahusay na pagbisita. Queenie, hindi ka maaaring umalis dahil tiyak ka. Ikinalulungkot mo kung umalis ka ngayon. Ngumiti si Lana, sumulyap sa direksyon kung saan ang banyo ay bago patuloy na makipag-usap kay Queenie. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ito inihanda ni Fane ang isang seremonya ng kasal para kay Selena at ito ay disguised bilang kanya. Kaarawan ng hapunan. Handa siyang sorpresa si Selena at lahat ng iba pang mga Diyos ng ang digmaan ay nagmamadali upang dumalo dito. Ayaw mo bang makilala si Fernando Campbell, Ethan Hayes, at iba pa? Ano? Nagulat si Queenie. Nang marinig niya ito, Lana, narinig ko ba ng tama? Sinasabi mo na sila.
Lahat ng darating dito, lahat ng 8 mga Diyos ng digmaan ay darating upang dumalo sa seremonya. Tiyak, sa palagay mo ba ay magsisinungaling ako sa iyo? Ngumiti si Lana at sabi, "O Diyos ko, kahangahangang iyon. Ang lahat ng mga Diyos ng digmaan ay darating. O Diyos ko, ako. Hindi ko rin mapangarap ang tungkol dito. Sila ay..." Sa totoo lang, natuwa si Queenie kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin at nanginginig ang boses niya. Ang 9 na dakilang Diyos ng digmaan ay bihirang mayroong pagkakataon na magtipon kapag sila ay nasa battlefield dahil palagi silang nangunguna sa kanilang koponan at nakikipaglaban sa mga kaaway. Ito ay itinuturing na isang malaki okasyon kapag ang 2 Diyos ng digmaan ay nagtipon sa parehong lugar. Ito ay ang nasabing sensasyon kung ang lahat ng 9 na dakilang Diyos ng digmaan ay natipon sa parehong lugar. Tila siya ay gumawa ng tamang pagpipilian sa pamamagitan ng pagpunta dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya ang isang problema. Sino si Fane? Bakit siya may kakayahan at nakuha ba ang lahat ng 9 na mahusay na mga Diyos ng digmaan upang sumali sa kanyang seremonya sa kasal? Ang isang tao ay biglang sumiklab sa kanyang ulo. Ang taong ito ay nasa isang dragon. Hugis mask at isang mas malakas na Panginoon kaysa sa 9 na dakilang Diyos ng digmaan. Ang taong ito ay ang pinakamalakas na master sa gitna ng buong hukbo ng Katisiya. Ito, ang tao ay ang kataas-taasang mandirigma. Sa lahat ng ito, walang nakakita sa ang tunay na hitsura ng kataas-taasang mandirigma. Posible ba na si Fane sa harap ng siya ay ang kataas-taasang mandirigma? Ay, posible na ikaw ang aking idolo, Master Su. Kataas-taasang mandirigma, panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.